On me. Coffee cheers! Coffee cheers everyone! Ayan! And I'm back! O, diba naman? And of course, with me is my very special guest. He's a well-respected and dito talaga, dire-diretso na talaga ako, no? Oo, parang hyper ako ngayon. Anyway, ayan, kalma lang ako. So, with me is a very, very special guest. He's a well-respected and multi-awarded journalist. None other than Sir Rogelio or OG. Yan. Okay. Sir OG, magandang umaga and welcome to Coffee Tea on Me dito sa Media House Express. Ayun. Okay. Ay, sir, bati ka muna sa viewers natin para medyo kumalma ako. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan. Okay. And, sir, nakakatuwa naman, no? First and foremost, congratulations sa, syempre yung sa award na marireceive po ninyo. Oo. Pakita nga natin direct yun, yung kanyang award mula sa, saan po ba yung, ito, ayan. Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers. Oo, and you're one of their niyo po is most remarkable journalist in the Philippines. In the Philippines ha. Okay, and mula po yan sa second Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achiever. So, congratulations po, sir. And sa ngayon po, no, okay, ilang years na po kayo sa industry? Since 1984 pa po. 1984. Ay, naku, pang ilang tagal na ni sir, ha? Oo, so ilang years na yun? Meron ng 40 ba? Ano pa lang 40, si John? diba? 40 years. So, mula pa lang po sa pagiging estudyante, nagsusulat na po kayo? Actually, nag-start ako, basta 1984 sa, nakalimutan ko. Ang editor namin si Kirima Polotan Tobera that time. Okay. Sir, gusto ko po munang malaman. So, yung present muna po tayo. Ano po yung mga activities nyo bilang isang journalist ngayon? Kasi, ayan na nga po, no, meron kayong award, marami kayong award na nare-receive, and Golden Achiever pa po kayo. Okay. Actually, nagsusulat ako ngayon sa Estados Unidos. Mm-hmm. Sa Asian Journal. Asian Journal. Lumalabas sa Los Angeles, sa Northern California, sa New York and New Jersey, San Diego and Las Vegas. Okay. So, you're not only writing dun sa mga pahayagang lumalabas dito sa Philippines, but also sa USA. Yes. And then, sa pamasa naman po, nagsusulat po ako sa Police Files Tonight. Police Files. Ang editor po na si Blessy Asirera. Oo, sir. Sir, ano ba yung mga usual topic po ninyo? Is it all about news, current events, politics, or ano po yun? Sa ngayon, sa Police Files Tonight is more on entertainment. Entertainment po. Pero sa Asian Journal, Opo. is an opinion, pero I covers lifestyle and entertainment. Lifestyle and entertainment. Okay. And sir, sabi nyo 40 years na kayo magbalik na tayo. Ayan, Okay. oo. So 40 years na kayo nagsusulat, including po yung pagsusulat nyo nung kayo ay estudyante. Oo, sir. Nung mas bata pa kayo sabihin na natin, 45 years ago, ayan, hindi pa kayo nag-start magsulat, naisip nyo ba na tatakakin nyo itong path na ito na talagang magsusulat kayo? Simula bata pa lang talaga, passion ko na yung magsulat. Okay. Actually, my uncle was... Actually, they expect me to be a comics writer because Jim Fernandez, the creator of Suma, Suma. sa Okay. comics. Opo. So, binigyan na sa akin yung mga materials. Before she went to Canada, bago sila mag-migrate sa Canada, ibinigay sa akin lahat yung mga materials para matuto magsulat sa comics. Opo. But what happened, naging lifestyle writer ako. Lifestyle writer. Instead of being a comics writer. Opo. So, masasabi niyo, meron po bang sa family ninyo na ito rin po yung path or journalist din po?
Meron din po. Kailan iba po na sa broadcast. Okay. Sa broadcast po. Ako lang po yata nasa Yung sa- journalism. Iba po creative writers. Okay, cute po talaga sa journalism. Ayan, okay. Sino po yung nag-encourage po sa inyo na talagang magdire-diretso sa pagsusulat? Actually, mga nag-encourage sa akin. Actually, I used to write for Midweek Magazine. Doon nag-start yun Midweek Magazine. Ang mga editor ko na si Pit Lacaba. Yes po, yes. And yung Pit Lacaba nga po. Tapos kasi nasa showbiz siya, inassign niya ako sa entertainment. Opo. Ayun. Si Pit Lacaba. Okay. So, Sorry po. Saka si Mr. Brillantes. Mr. Brillantes and Sir Pete Lacaba po. Ayan, okay. So ano po ba yung pag-usapan po natin yung mga, sabihin na natin na highs and lows or ups and downs. Oo. So, puntahan po natin yung ano ba yung mga challenges ng tinahak or na dinaanan ni Sir Ogie. Okay, so actually baka maraming mga sa akin. Naging journalist ako dahil kasi may regular job naman ako eh. So ang ginagawa ko, yung pagsusulat ko ginagawa ko mission. Mission po. Mission. Okay. So yung pagsusulat ko is a passion, as a ambition also. So what I do since freelance journalist ako, Opo. yung first write-up ko sa Philippines Post, Evening Post, kay Kirima Pulutan TV, tungkol sa mga matatanda Okay. sa Golden Acres. Okay. So, yung story ng buhay nila, actually, it was supposed to be published sa school organ namin, as a subject namin. Pero hindi natuloy, since parang di masayang yung pagod ko. Sinumit ko sa newspaper. And it Opo. was published. And yung binayad sa akin doon, kasi mahirap pang bayad noon eh. Opo. Ibinigay ko doon sa in-interview ko matanda. Wow. Since doon po nagsimula, kaya ako pag in-interview ko doon mapupunta yung kikitain ko. Wow naman. So Ganun. kaya naging po siya, yung sinasabi nyo, this is your passion, but it became a mission. Wow, grabe no, nakakatuwa. Ibig sabihin nun, sir, talagang di ba sabi mo, sinulat mo yon for your parang sa school, Subject, sa school po, no? Tapos sidapin mo sa newspaper sa publishing company. And then, nakuha po. So, ibig sabihin talaga, magaling na si Sir noon pa lang, di ba? Oh, wow, congratulations, At sir. saka editor po si Kirima Pulutan TV, sikat na mamamahayag po. Actually, creative writer din po siya. Kirima Pulutan TV. And not only that, sir, medyo ko lang, napakalaki rin ng puso mo, sir. Oo, kasi i-imaginein mo, no, yung kinita mo na pwede naman na pinambili mo na lang ng para sa sarili mo, pero dahil nga siguro na-touch ka dun sa matanda na isinulat mo yung story, ibinigay mo po sa kanya. Wow naman. Kasi story niya yun eh. Para at least sa kanya ko binigay yung And ano naman po yung reaction din nung matanda na binigyan mo po nung... Natuwa po. Hindi ba siya naiyak or na-touch talaga na... Oo, parang kakaiba actually, eh. Hindi ko nila ini-expect actually. Saka ito pa nung Pasko, nag-volunteer teacher ako sa yung mga dating scavengers. Opo. Yung samahan ng mga bata na nanambakan. Child scavengers sa Tondo, Manila. Opo. Buhay patay na siya, kay Father Pierre Teach. Siya po yung Mother Teresa awardee at saka Ramo Magsaysay awardee. Si the late Father Pierre Teach. French priest siya na naging Pilipino. Simula noon, nagbabolunteer ako sa yung pagiging although nag-aaral pa lang, nagtuturo po ako sa mga bata. At saka sa Hansenites po, yung pahan. Sa yung mga may sakit na leprosy. Okay. Parang po sa yung parang sa tala po. Tala, Po. yun po. Basta lagi po ako sumasama kay Father Pierre Teach. Okay. So,
ang maganda po doon kasi may work ka, no? Tapos nagiging ano mo, way of, I hope you won't mind. Yung work mo naman po ay iba doon sa, ang ibang field naman Bali, po. nasa corporate planning po. Nasa corporate po kayo. Okay. So, at least talagang sinunod niyo pa rin po yung gusto niyong gawin. Kasi, yun talaga yung passion, Passion no? Talagang ano. Wow. At hindi naman po katakataka na kayo ngayon ay isang golden awardee, 'di ba? Ayan, at saka multi-awarded na journalist. Ayan. Okay, sir, ano naman po yung masasabi niyo na yung pinakamahirap na pinagdaanan ng isang OG na marirecall niyo po? Sabi marami na shock doon sa ginagawa ko. So, kasing iba, naiintindihan ko naman Kaya kanya-kanya kami ng ano sa buhay. Kasi yun talaga yung mission ko. Challenge talaga sa akin yun. Kahit na nung nawalan ako, let's say nawalan akong trabaho, Opo. tinutuloy ko pa rin siya. Hindi ko magkakaroon pa naman ako ng trabaho niyan. So, Opo. saka naging guru din ako after as a professor sa iba't ibang universities. O maganda rin naman po yung kasi at least yung knowledge niyo po na i-impart niyo sa mas marami, no? Ayan. Okay. So, Sir OG, ano naman po yung ano po, 5 years from now, ano po yung naiisip niyo na ano po yung naiisip niyo na kayo 5 years from now? Ayan. Wala ko na. Siguro ganito, same pa rin ang gagawin ko. Same pa rin po. Walang Yun pagbabago. Kasi yun ang passion ko talaga. Saka naiintindihan naman ko ng mga kamag-anak ko. Kasi I used to be based in the US. Bumalik ako ng Pilipinas. Oh, Nandun okay. ako sa Amerika. Pero mas gusto ko rito kasi sa Pilipinas. I hope di ba mga kamag-anak sa US. I love the Philippines. Siyempre miss nyo rin naman sila, di ba? Yes, I Kaya miss lang, kumbaga, yung puso nyo rin kasi nandito rin sa Pilipinas. And when I was abroad kasi I was based in the US tapos nasa Japan ako. I used to write for Japan Times. Opo. Okay. Largest English newspaper in Japan. It was LaSalle Brother because I graduated from De La Salle University. Opo. And I was a scholar of the De La Salle Brothers. Okay. And the late brother Andrew Gonzalez, yung former DepEd secretary natin. Opo. Pero hindi pa sa DepEd noon. He told me to return to the Philippines Okay. and use your talent here to serve your country. Yun ang paano sa akin kung bakit ako umuwi ng Pilipinas. So isa talaga sa mga reasons po na kung bakit kayo umuwi. It was the LaSalle Brother. Oo. At talagang they encouraged you. At saka syempre, talaga namang kailangan ng isang Sir Rogelio Constantino Medina ng Pilipinas. Oo, grabe no. Nakakatawa. Kaya sabi ko sa inyo, diba? Kaya excited ako na talagang makausap makapanayam si Sir OG, talagang ibang klase. Ayan, ano po, meron po kayong ma-share na, kasi di ba sa lifestyle po yung inaano nyo, sinusulat ninyo. Meron bang, kahit wag nyo na pong i-name yung halimbawa nahirapan kayo na i-feature. Yan, yung parang ang hirap isulat nito yung parang ganyan. Or Kung meron ako Opo, yung mahirap na interview mo pero hindi mo alam kung paano mo isusulat. Yung how you're going to go about it. Actually, before I write, I pray first for guidance. Okay. So, fortunately, wala naman nagiging problema sa tinatahak ko. Kasi, sabi kong ganun, sana magawa ko ito. Kasi yung pag na-publish ito, hindi naman mapupunta rin sa town mas nangangalang. Actually, I volunteer also for kids with cancer. Okay. With cancer. Ayan. So, ayan, may tip na May tip na si Sir sa atin. No? Walang kaabog-abog. Nagkaroon tayo ng tip na bago natin gawin syempre yung task na gagawin natin, isa sa mga dapat nating gawin ay yung ipag-pray natin. Mag-pray tayo. To ask for diba? guidance. Ask for guidance. Yan Actually, ako rin po, every time na magkakaroon ako ng program,
I really call Him. Yes. I call the Lord, and syempre kailangan yung guidance din, di ba? Iba po talaga no? Talaga mairaraos mo ng maayos, matiwasay at very successful kapag merong guidance ni Lord. Ayan. Okay. So, yung mga nakikinig po sa atin, no? Ano po ba yung may iwan nyo sa kanila na halimbawa, sabihin natin words of wisdom or words of encouragement from a golden awardee like you, sir. Syempre, gusto naming marinig yan. Bukod syempre dun sa pagdarasal. Ano pa po yung pwede nyo i-share sa amin? Stay put on the ground. I mean, kung nasa ako ngayon, marunong kang lumingon. Mm-hmm. That's number 2. Stay put on the ground. Ayan. And number 3, consultation. Consultation. Tell me more about it, sir. Sige, tell us more Parang, about it. Parang nga guys sa opisina kasi participative ang tawag. Participative. Proactive. Active. Yan, proactive. And, Opo. Parang sa opisina rin. Ayun. So yun ang sikreto. Pag naano mo yun, basta una pray. Pray. Stay put on the ground. Yung ano mo, yung marunong kang lumingon. And then, yung participative. I mean, number 1 is listen. Ability to listen. Oo, kailangan yung yung listening skills din po natin we should be active listeners. Kaya nga dalawa yung tenga natin di ba po? Yun, bago tayo magdadaldal, let's listen first. Yan, importante yun. Naku, nakakatuwa naman ayan ang takeaway natin ngayong araw na ito, first we have to pray. Pangalawa, ayun, wag lalaki yung ulo natin. At saka matuto tayong lumingon sa ating pinanggalingan. And then, yung pangatlo nga, consultation or listening. Ayan. Oo. Yan. Ako, sir, maraming salamat. Salamat din. Sir, teka muna. Before kita, babalikan kita ngayon dahil meron lang akong advocacy na kailangang isingit talaga, sir. Ha? Oo. At nakakatuwang kausap tong si Sir, Ang dami kong natutunan ngayong araw na ito. Maraming take away. Pero syempre, ito, puntahan muna natin ang Kadiwa. Baka kala nyo walang Kadiwa ngayon. Syempre, may mga Kadiwa sites. Actually, ang dami, Ang daming Kadiwa sites ngayong araw na ito. Today is, of course, Friday, sabi nga TGIF, ayan, July 26, 2024. At syempre, ang mga Kadiwa sites ngayong araw na ito ay, wow naman, 6 lang naman sa Quezon City, 2 sa Pasay City, meron 3 sa Parañaque City, at sa Valenzuela, 3 rin. Tapos sa Las Piñas, 3. Wow, grabe, parang ngayon mamili na kayo. Nako, pagkakataon na ito, talaga naman kapag Friday, tayo ang mga mamis, ang mga tita, mga ate, mga lola, ayan, kailangan ang kitchen, kailangan merong sibuyas, bawang, luya, at saka meron pa. Ganun, kumanta ng bahay kubo. Anyway, ayan, meron din sa Malabon City, sa Taguig, 2. Sa mga batang kangkalo, labas na dyan sa Kadiwa store nyo sa Barangay 167. Yan, sa City of Manila, sa Navotas, sa Marikina, at sa Mandaluyong. Wow, ang dami. Parang iniinganyo tayong lahat talaga na, mag-refill ka na. Replenish na. Ayan. Mamili na po kayo at huwag kalimutang magdala, syempre, ng eco bag. Ayan. Maging mabait tayo sa ating Mother Earth. Nobody would take care of it except tayo din. Oo. Para yan sa mga bata, sa mga new generation. Di ba? Ayan. Oo. Kasi sir, alam mo to, Sir Ogie, yung Kadiwa, naging advocacy namin mula pa lang noon dito sa Coffee Tea on Me. Kasi batang Kadiwa ako. So, kumbaga, lumaki po ako na namimili rin kami ng family ko sa Kadiwa. Ayan. Okay. Tama. So, anyway, nga pala, kaya lalo akong naging hyper. Kanina kasi sinabi natin yung cooking oil, yung lunar cooking oil,
Dalawa yung ipamimigay natin sa Smile from Heaven, no? Hindi na dalawa, tatlo na po siya. Nako, para naman tayong going. Hindi. Okay, so anyway, para naman natin, napag-usapan po ng aming family, of course, ng aking mga anak na kung sino-sino yung pagkakaloban natin ito at papupuntahin po natin sila dito mismo para i-claim nila yung kanilang Lunar Cooking Oil Business Package. Yan, oo. So, pakita nga natin muna. Oh, hindi pa ito yung pangalan, ha? Oo, yung Lunar Cooking Oil Package. So, tatlo na po yung ipamimigay natin. Wow, thanks God. Talaga namang, siksik, liglig at nag-uumapaw ang 3rd anniversary ng A Smile from Heaven. Pero yung iba pa na gustong gustong mag-share ng kanilang blessing, syempre you may contact A Smile from Heaven or ako or syempre ang Media House Express. Ayan. Okay, so simulan ko na yung pag-a-announce, sir. Alam niyo, sir, dati meron kaming unang-unang nakasama na isang charity group din po siya. Oo. So, papagkalooban natin unang-una yung sa Project Speed Mom. Ayan, si Miss Jane Jacinto. Yan yung una. Okay? Yung pangalawa, yung walang sawang sumusuporta sa atin dito sa Coffee Tea on Me at dito sa Me Charles Express, syempre ang Sharing and Caring Friends. Ayan. Okay, so Miss Emily, nag-usap tayo. And okay, yung third, okay, kasi tatlo pa lang, no? And I'm praying na mas dumami pa yan. Oo, sana dumami pa. Biruin nyo, kanina lang kahapon in-announce ko isa. Ngayon naging dalawa. Ngayon lang talaga po, no, di ba? Tatlo na, kaya kanina medyo tumatalon-talon pa ako. Di ba? Yung pangatlo, okay, si Miss Beth ng Hands of God Charity Works. Ayan, pakitag naman po sila. Oo, si Miss Jane Jacinto ng Project Speed Mom. Pangalawa, si Miss Emmeline Luis ng Sharing and Caring Friends. At pangatlo po, si Miss Beth Reyes ng Hands of God Charity Works. Ayun po. So, itag niyo po sila at syempre, i-share sa kanila ang link ng ating show na ito para sa susunod, siguro later on, kakausapin ko sila kung paano. Okay? So, it's up to these 3 founders. Founders po itong mga ito. So, it's up to these 3 founders kung paano po nila, okay, pwedeng palaguin for the group or kung paano gagawin dun sa, didiskartehan ang cooking oil, ang Lunar Cooking Oil Business Package na ito. Ayan. So, i-award po natin yan sa kanilang sa tatlong charity group na. Ayan. Okay. So, sir, anyway, parang ang dami ko pang gustong itanong sa'yo, pero syempre naman, at least connected na po tayo. At maraming salamat kay Miss Lalaine and Stella Visual for connecting me also kay Sir Ogie. Okay. Sir Ogie, meron ka bang gustong pasalamatan? Ayan. Okay, pasasalamatan ko yung La Visual Corporation na siya nag-connect sa akin sa'yo. Oh, so parang siya parang is a blessing and also parang part of the mission. Diba? Parang God is working in a mysterious way. Okay? So, ilang alam ko nanonood yung mga kamag-anak sa Estados Unidos. So, please tayo. Please lang. Opo. Okay. But I will visit you in Soon. California one of these days. Ayan, ako naman. Oo. So, meron pa po ba kayong gustong pasalamatan? Yung mga kids with cancer, tatagan natin. Ayan, oo. I know nanonood kayo. Laging talagang kailangan determinado tayo, di ba po? O, gano'n naman talaga sa buhay. Tsaka kailangan positive tayo sa lahat ng mga bagay-bagay. Okay, so ayan, ipasok natin saglit ang 3 Extraordinary Nights
Okay, ng La Visual honoring outstanding individuals and companies exceeding expectations. First is the Sovereign Seal of Business Triumph and Remarkable Achievers on August 28 at Duzetani Hotel, Manila. The second, the Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers on September 8 at the Hexagon Events Place, Quezon City. And third, the second Southeast Asian Premier Business and Achiever Award on December 8 at Winford Resort and Casino, Manila. Don't miss out on this incredible showcase of success, inspiration, and excellence. Yan. Oo, mula yan sa La Visual Corporation. Congratulations to Media House Express for being one of the Golden Awardees for winning as the most trusted online media company in the Philippines in the second Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achiever 2024, and for being named as the most outstanding online broadcasting media of 2024 by the Sovereign Seal of Business Triumph and Remarkable Achiever 2024. Thank you so much, La Visual, and more power to Servicio Channel. Ayan, maraming salamat po. And of course, ano natin yung award ni Sir Rogelio Constantino Medina. Ayan. Gusto ko, specifically gusto ko mapasalamat kay Ma'am Lalaine ng La Visual Corporation. Salamat. Ayan. Also, congratulations, Sir Rogelio Constantino Medina, for being one of the Golden Achievers and for being named as the most remarkable journalist in the Philippines by the second Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers. Yan. Congratulations, sir, and more power po. Ayan. Maraming salamat at it's really indeed our honor na nandito po kayo ngayon sa amin dito po sa aming studio. Of course, gracing our Coffee Tea on Me show. Ayan. Maraming salamat po. It's really our honor. Okay. So, sir, meron kaming way of saying goodbye. Our signature goodbye to everyone. Okay. So, join me. Pag po natin, no? Ayun po yung natin. Parang alam niyo na, sir, kasi kahapon nanonood kayo sa akin. So, babasahin lang po natin yan. Okay. So, anyway, ako po si Gia Cruz Benaventura at mamaya pong 10:30, tutukan niyo po ang Shoptotainment. Okay. So, anyway, sir, join me dito sa MHE. Kami kasama mo. Media House Express, home of news and entertainment. Kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment.